Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Alert Center ng Valenzuela at ngayon pa lamang po ay nagsisimula na ang paghahanda ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office sa paparating nga po na Super Typhoon Uwan dito nga po sa Philippine Area of Responsibility. At mga kapuso, dahil nga po sa inaasaha magiging malawak yung sakop nitong Super Typhoon Uwan, ay inaasahan na talagang maraming mga lugar ang maapektuhan. Ang direksyon po nito ayon sa Pag-asa ay Pahilagang Kanluran. Pero babaybayin nito yung Isabela o di kaya at Aurora at marami rin pong bahagi ng Luzon ang maapektuhan po nito ng Super Typhoon. At posible rin pong maapektuhan maging yung ibang lugar sa Luzon at pati sa Visayas. Dito po sa Valenzuela Alert Center, makikita po natin na meron na po silang mga inihanda, naka-ready na po rito yung kanilang mga fiber boats, meron po diyang mga life vest at go bags at kung ano-ano pang mga gamit. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nga po sa kanilang paghahanda, makakasama po natin, makakausap po natin dito si Mr. Glenn Mark Lanozo. Siya po ang Research and Planning Staff ng Valenzuela Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, Sir Glenn. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. So, una po sa lahat, ano po ba yung mga ginagawa po ninyong paghahanda? Nakita na po natin na ready na po yung inyo pong mga gamit dito, pati po yung mga sasakyan ninyo. Pero just give us a quick update on the rundown kung ano po ba yung mga paghahandang ito. So, sa ngayon, ma'am, kami po ay patuloy na nagbibigay ng reminder sa ating mga constituents kung ano ba yung mga dapat gawin bago dumating yung bagyo. And of course, yung pag-check ng lahat ng aming kagamitan to make sure na lahat ay well and functioning and preposition ng mga kagamitan sa mga flood-prone areas. And also yung ating information dissemination lalo sa mga flood-prone areas. Ang sinasabi po malayo rin naman ang tama ng bagyo, hindi naman talaga sinasabing affected ang Valenzuela dahil papunta po siya sa Hilaga, sa may Isabela o di kaya Aurora, malaking parte sa Luzon, meron din sa Visayas. Pero bakit ganito po kapuspusan ang paghahanda natin? Tayo rin po ba ay magre-rescue or tutulong sa ibang mga lugar kung kinakailangan? Paano po ba mangyayari? Yes, we are more than willing to help kung sakaling meron mang kailanganing mga tulong. Pero hindi rin natin dinidiscount yung possibility na maapektuhan pa rin tayo sa Valenzuela City. Kaya talagang ganun pa rin yung ating paghahanda. Kumusta po ba yung mga lugar natin dito, yung mga barangay na madaling bahain dito sa Valenzuela City? Kasi normally, Kamanava area, kahit na sa ibang tama ng bagyo, ang Kamanava talagang tinatamaan. Kabilang na rin po dyan yung Valenzuela. Kumusta po yung mga barangay natin na madaling bahain? So sa ngayon, patuloy yung ating capacity building na tinatawag kung saan meron tayong mga trainings na ginagawa lalo sa mga flood-prone areas. Binibigyan ng mga karagdagang kagamitan at paggawa ng mga plano patungkol sa mga ating capacity building and yung ating mga training sa mga rescuers, volunteers, lahat ng ating mga responders, mga force multipliers kung tawagin. Okay, speaking of force multipliers, responders, sapat po yung mga tauhan natin dito sa Valenzuela DRRMO para rumisponde kung sakasakaling kailanganin? Yes, of course, sapat naman ito. Gano'n karami po yung mga tao natin? Marami tayong nag-augment. Actually, kahapon may mga nagpunta na rito to express their intention na tumulong sa amin. Yung mga uniform personnel natin ay nagpunta na rito. Very briefly, i-discuss po natin yung mga gamit kasi nakita po natin ang high-tech na mga gamit yung bukod po sa mga usual na nakikita natin, yung mga fiber boat na ganito. Meron din po silang rubber boat doon sa taas ng kanilang mga sasakyan, yung mga pang search and rescue ninyo. At nakita rin natin mga life vest, floater, may go bag sila rito na napakahalaga. Pakita lang natin, ito yung medyo hindi ko nakikita to sa ibang mga lugar. Ano po ba itong nakikita natin to? Para saan yan ginagamit? May nakita rin akong drone. Quickly, sir, can you just brief us? Ano po ba to? So, ito pong nakikita natin, una, yung drone natin, ito ay waterproof at kung sakali siya ay bumagsak sa tubig, kaya niyang i-rescue yung sarili niya. Makakapag-tilt siya ulit. And also, pwede siyang magbuhat ng lifebuoy para dalhin sa nalulunod. Oh, okay. So, yan yung kanyang capacity. And ito naman po, yung remote control lifebuoy natin,
pwedeng magsakay ng isang rescuer dyan at puntahan yung nalulunod, or pwedeng siya mismo i-control na lang para puntahan yung nalulunod. Tapos ito po, may mga rice to go, ganyan, kung ano-ano pong mga gamit. Yan po ba, pinamimigay natin yan, yung mga go bags sa mga residente ng Valenzuela? Right now, ma'am, meron kaming yung tinatawag na panatag bag. Ngayon, ito ay panatag bag ang tawag nire-ready na po namin, no, para ipamigay sa constituents. At ito yung iba't ibang uri ng go bag and survival gears. Kung gusto nating i-upgrade yung ating capacity sa preparedness, pwede tayong magdagdag na mga gears gaya nito. Alright, saan po pupunta ang mga residente kapag nagkaroon po ng mga pagbaha? Kasi syempre, alam natin may mga evacuation center, pero normally, hanggat hindi pa naman sila binababa, hindi naman sila aalis. Pero kung sakasakaling biglang tumaas, ano po Actually, bang ang mangyayari? ginagawa namin, ma'am, to prevent those things from happening ay meron tayong tinatawag na preemptive evacuation. Okay. Kung saan wala pa man yung epekto ng bagyo, ay ini-evacuate na namin yung mga tao. Ganon din, minsan hindi may iwasan, may mga hindi pumapayag, meron tayong forced evacuation dahil ito ay may ordinance na nagsusuporta. Meron po ba tayong hotline at ano po ang paalala natin sa ating mga residente dito sa Valenzuela po? So, if any emergencies po, pwede po kayong tumawag sa aming hotline 835-5000. And ganun din, pinaalalahanan ng bawat isa na huwag pong magpanik at palitan natin yung takot ng paghahanda para po tayong lahat ay ligtas at panatag. Alright, napakagandang paalala po niyan sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat, Sir salamat. Glenn Mark Lanozo, ang Research and Planning Staff po ng Valenzuela Disaster Risk Reduction and Management Office, sa inyong pong panahon, sa pagbabahagi po sa amin ng inyong pong paghahanda. At ingat po tayong lahat. God bless po. Salamat po. Balik po muna sa studio.